anong purpose ng pagpunta nyo po rito? To show support to the BP and their support staff. Nakausap nyo na po? Nakausap ko na. Kamusta po sila? Ano pong sabi sa inyo? Ano pong napag-usapan nyo, sir? Hindi lang, worried lang siya sa sitwasyon niya. Worried lang siya. Dahil? Hindi siya sigurado. She's not sure of what will happen to her. Kanina po? Okay. Si Laika. Okay, sir, anong thoughts nyo sa mga nangyayaring ito? Para sa akin, it's a very... Is this appropriate, tingin nyo? Very unfortunate. Dahil yung tao na hindi pa man lang nagiging accused, no? Hindi pa napailan ng kaso, kung i-treat mo parang convictado na dadalhin mo sa Women's Correctional. Women's Correctional Facilities a place for convicted criminals. I've been the Director General of Biocor at alam ko kung ano sitwasyon dyan sa loob. Yan ay kulungan yan ng mga serving sentence, convicted felons serving sentence. Bakit mo ikulong doon yung isang babae, isang abogado na pinatawan lang ng citation for contempt? Ngayon, dadalhin mo na doon sa facility for the convicted criminals. It's very unjustified para sa akin. Very unjustified. Magpakuntip-kuntip kayo ng tao tapos hindi nyo kayang bantayan dyan sa inyong facility. Meron man kayong facility for contempt persons, di ba? For persons cited in contempt, you should have your own facility dyan sa Kongreso para bantayan ninyo. Bakit nyo dalhin doon? Okay lang sana kung doon dalhin sa Quezon City Police District detention, mga ganon. Pero yung detention cell ng mga criminal, ay ng mga convicted criminals, that's the worst. That's the worst for me na ikulong mo isang taong cited in contempt lang. Alam na ba to ni former President Duterte? Nakausap niyo na ba siya? Tingin niyo, aware na siya dito? Ay, ito to. Wala pa kaming kontak kasi kagabi pa ako, galing kong Baguio, natutulog ko sa Baguio, noong alas 2. Ginising ako, tinawagan ako na humihingi ng tulong si BP Inday Sara sa sitwasyon nila doon sa house. Kaya bumaba kagad ako, bumiyahe kagad ako dito from Baguio. Para matingnan lang kung anong sitwasyon nila. As a senator, may magagawa po ba kayong anything to help yung saklolo ni VP Sara? Well, pag-aralan natin, we observe, even though, we observe interparliamentary courtesy. Hindi tayo pwede makialam sa trabaho nila. Sila rin, hindi pwede makialam sa trabaho namin. So, yan ang binabantayan natin. Pero yung nga lang, nakakomento lang ako na hindi po maganda talaga. Bakit ang isang person na cited in contempt lang sa isang hearing dyan sa House of Representatives ay doon ay kukulong kaagad sa Women's Correction Facility, which is a place for persons or for convicted criminals serving sentence. Hindi pa kumbiktado itong tao na ito. Bakit doon mo kagad ipadala? Hindi pa nga akusado. Wala pang kaso na na-file. So saan you're saying that this is unlawful? When you say unlawful, pag-aralan ko pa. I'm not so sure. Pero unreasonable for me. Pero sir, unreasonable. Naniniwala po ba kayo na overkill ang deployment ng PNP ngayon base na rin sa sinabi ng Vice President? Walang pulis naman sumusunod lang yan sa order. Pag inorderan yan ng mga higher ups na pumunta kayo doon to provide security, huwag na natin masamain yung pulis dahil sumusunod lang yan sa order. Kahit na alam nila na may politics behind all these orders, but still, they are the legal orders coming from their superiors. So, susunod lang yung mga pulis dyan. So, huwag natin masamain yung deployment ng mga pulis. They are just following orders. Andiyan man sila to secure everyone, pati tayo.